type of worship is our outward expression to our faith and love for God. Amen. Ang true worship is obedience to God through His Spirit and His Word. Di natin basihan kung ano ang mood natin or feelings when it comes to worship. Instead, tinawag tayo to praise and worship the Lord despite sa mga circumstances natin. Di ba nga sabi ni Paul nung nakulong siya, pinili niya pa rin i-worship si God. Sabi sa Acts 16 yon, kung ang worship ay basehan ng ating emosyon at nararamdaman, di sana di natagpuan ni Paul na purihin ang Panginoon despite kahit nasa kulungan siya. Sabi sa Hebrews 13:15, sabi dito, through Him that let us continually offer up a sacrifice of praise to God. That is the fruit of lips that give thanks to His name. Ang nakakaintindi ng praise of worship shouldn't be merely a form of musical celebration. O kung nasa mood ba tayo or nararamdaman ba natin na alam mo yun, yung parang minsan, di ba, parang talagang may mga moods tayo, lalo ng mga babae, di ba, mga swing nating moods, na minsan pag lalo na ako, talagang marami kong mood. Minsan parang, okay ka okay, minsan okay ka, minsan masaya ka, minsan hindi ka masaya. Yung parang hindi pala basihan ng mood, ng feelings natin ang pag-worship. Sabi sa Bible, ang true worship and praise is rooted in a life of obedience and is continual activity. Makikita natin ang example na to sa Old Testament sa buhay ni Samuel. Morning po. Sabi sa 1 Samuel 15:22. Sabi sa Samuel 15:22. Samuel said, "Has the Lord as much delight in burnt offering?" Morning po. 1 Samuel 15:22. Samuel said, "Has the Lord as much delight in burnt offering and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey it's better than sacrifice, to heed than the fat of rams." Ang worship noon ay pag-o-offer ng sacrifice, and it is given in the temple. Ang sinabi ni Samuel sa hari na mas better pa na mag-obey ka kay God than to offer Him sacrifices. If we fail to obey Him, but come to praise Him in worship, we are hypocrites. Alam niyo ba, nung sinusulat ko to, talagang niribel sa akin ni God, parang may malaking sampal na naramdaman ako sa mukha ko. Kasi parang, sabi ko, God, bakit kailangan akong tumayo sa harap? Na parang, ako pa talaga niloloko mo. Parang gano'n, alam niyo ba yun, yung parang, pag nakikipag one-on-one ka kay God, na parang, lalo na sinabi dito, if we fail to obey Him, but come to praise Him in worship, we are all hypocrites. Talaga namang, ang revelation ni God ay, minsan talagang, alam mo yun, kung hindi lang latay, hindi lang saksak, talagang grabe yung, talaga yung, hindi ka niya sasaktan physically pero hindi siya nananakit, di ba? Pero yung, nasa atin yun, pag tinanggap natin yung words na hindi naman masakit, pero talagang tumitimo sa dibdib. If we are obeying God, mas madali nating ma-express ang love and praise to God. Para lang tayo sa mga umiibig. Kung tunay ang intensyon mo sa minamahal mo, o talagang tunay ang pagmamahal mo, mas madaling iparamdam ang pagmamahal dahil totoo kang nagmamahal. Kung di mo talaga mahal, mahirap ipakita magmahal. Pagmahal mo siya kasi totoo wala ka namang nararamdaman. Actually, nagulat ako sa revelation ni God na parang ang lahat para talaga na tumatayo dito, talagang gagamitin yung past mo para i-reveal
talaga yung revelation na ganyan kasi hindi natin maiintindihan kung walang example, 'di ba? Katulad lang sa school, 'di ba? Hindi natin maiintindihan ng physics kung hindi mag-example si teacher. So, sabi ko, Lord, ayoko kasi malihim akong tao, ayoko ilabas kung ano yung Pasko na parang talagang dapat ba? Pero sabi ni God, obey me, follow me. Yung example nito nung ako ay kinasal, hindi sa karamihan sa atin na hindi nyo alam na ako ay kinasal. Pero kinasal ako by force. Kasi ako ay maloko nung araw talaga namang ako ay talaga pinasakit ko ang ulo ng aking mga magulang. Nung nagpakasal ako, ewan ko, siguro hindi uso nun ng love. Kasi, tumakas lang ako sa bahay, natagpuan ako wala sa bahay. Tapos, alam yun, gano'n, na kalukuhan ko. So, masyadong conservative ang aking mga magulang. So, nung nalaman na first ko yung asawa ko, pinakasal kami without any talk, without love. Pinilit kong mahalin, nagka-baby naman ako. Pinilit ko siya kasi kasal yun eh. Parang, I tried to love him. Pero hindi. Yun yung sinasabi ko dito. If you are not loving God with all your heart, mahirap. Sobrang hirap na i-express ang love. Nung nagsama kami ng asawa ko, hindi ko alam paano umarte bilang may bahay. Kasi, tinuruan ko naman yung puso ko eh. Pero mahirap palang turuan talaga ang puso pag hindi mo talaga gusto or mahal. I tried to be a good wife. I tried to be a good mother. But, dito ko lang nalaman na hindi mo pala talaga kayang ipakita na mahal mo ang isang tao kung hindi mo talaga mahal. And good for me, hiwalay na po ako, pero, no. What I mean is parang, God reveal us something na kahit hindi natin, kahit anong circumstances ang nangyari sa atin, kahit anong pagsubok ang dumating sa atin, we are here. We are still worship and praising God. Diba sabi dito, there is nothing magical about worship, kundi natin i-welcome ang Holy Spirit sa puso natin. Amen. Dapat it should be a moment-to-moment practice to our life. Pag Sunday, di tayo nag-gather dito to sing and worship to our God. But we are here to encourage one another, to learn God's Word, prayer and praise God. These activities are made meaningful to God. Pag ginawa natin to through our heart that desires to know and obey God through its Word, and it is a true worship. Amen. Alam ko, ito iniintay nyo, ang aking istorya. Tagal-tagal din, kasi nag-skip ako ng one week. So, ang dami ko talagang nabasa. Pero isa lang. Kasi, mahaba 15 minutes lang ako dito. Nabasa ko kasi madami. Pero ngayon, ang aking kwento ay tungkol sa isang patatas. Diba? Sa isa. Hindi ko kwento sa kanya. Tapos tinanong ko sa kanya, Mimi, alam mo ba yung kwento ng patatas? Sabi niya, hindi. Okay, kaya ko nag-kwento kasi hindi alam ni Mimi. Diba katapos na, sa isang school, may isang teacher, tapos yung mga estudyante niya. Sabi ng teacher, o sige, ngayong araw na to, mayroon tayong activities. Sabi niya naman, kumuha kayo ng mga supot. Sabi niya, di kuha yung mga estudyante ng supot. Kuha ng mga estudyante ng supot. Tapos sabi niya, dun sa back ng ating school ay may maraming patatas. Kumuha kayo. Pero, sabi ng teacher, kunin niyo lang yung
patatas kung ilan ang kinasusuklaman nyo. Yan. Sabi ng bata, ha? Nag-isip siya, ilan ba ang hine-hate ko? Sabi niya. Tapos pagkatapos nun, edi, yung isang bata, ang dami niyang binitbit sa sobrang hate. Sabi niya, ngayon, ilagay niyo yan sa backpack niyo. Sabi niya, dinagay ng mga bata yung backpack. Sabi niya, parang ang bigas naman nito. Sabi gano'n. Tapos sabi niya, pero hindi niyo tatanggalin yan for 1 week. Dala-dala niyo ang patatas 1 week or 1 month. La, sabi ng mga bata, ang dami-dami nito. Sabi gano'n. And then lumipas ang 1 linggo, nangangamoy na ang patatas. Sabi ng bata, Ma'am, pwede na ba namin tanggalin kasi ang baho-baho na nitong patatas? Sabi niya, di ba meron tayo 1 month pa? Sabi niya. Hindi na talaga matanggap ng estudyante. Baho na talaga! Sabi niya. Di ba tapos doon, after 1 week, nakalipas na, tuwan-tuwa na yung mga estudyante kasi due date na, matatanggal na yung patatas sa likod nila. Di ba pagkatapos nun, sabi niya, sige, tanggalin nyo na yung mga patatas. Di sabi niya na. Sabi niya, yay! Alam mo, parang nag-celebrate talaga sila. Grabe, di ba? Sobrang, alam niyo ba yung patatas pag nabulok? Talagang, ay, nako naman, talagang parang utot. Diba? Dala-dala mo, isang buwan yung utot. Tapos napakabigat pa. Nagmumoist na, di ba? Parang gano'n. Di ba, tapos nun, wala na. Wow, ang gaan ng feelings. Heavy man, di ba? Parang, wow, ang cool. Ang gaan-gaan na ng likod ko. Sabi ng teacher, anong pakiramdam nyo nung tinanggal niya yung patatas sa likod niyo? Sabi ng estudyante, Ma'am, astig. Kasi wala nang bigat eh. Wala na talagang cool na. Cool na, Sabi niya, alam niyo ba na ang patatas na dinala nyo sa likod nyo ay yung bigat na dinadala nyo sa mga kaaway nyo. Amen. At gamoy nyong dinadala ang bigat. Gamoy nyong dinadala. Nabubuhay. Naaamoy nyo ang baho. Nakikita sa inyo. Di ba pag bit-bit natin ang baho, ang bigat. Di ba parang gano'n? Yun ang nagulat yung mga estudyante. Ganun pala yung bigat na dinadala ko. Parang gano'n. Ganun pala yun. Yun yung ang moral lesson dito. If you learn to obey, di ba nag-obey yung mga estudyante? Nag-obey sila na dalhin yung kasi parang if you obey to learn, mararamdaman mo na lang na kahit gaano kahirap ang sakripisyo mo, sa huli, may magandang maidudulot sa inyo. To God be the glory po.